Hi guys, so magandang umaga sa atin dyan sa Pilipinas at magandang pinagpalang araw. So another day, another vlog. Hopefully lahat tayo ay okay, everyone is okay. So yeah, another vlog ulit. At kanina tawag nito, naglagay ako ng roof doon ng deck namin. So nagkaroon ako ng another na chances na nakagawa ng project dito sa bahay. So ipakita ko sa inyo guys sa mga sunod na vlog ko yung ginawa ko na transparent siya na roof para medyo may shade naman ng konti. At least kahit paano pag umulan, hindi tayo nababasa kahit nag-i-enjoy tayo sa deck outdoors. So na-finish ko siya kanina. Medyo gabi na rin ako natapos. Okay. So ngayon, another topic at another na naman ng mga katanungan ang atin sasagutin sa ating mga manonood. Okay? So, for today's vlog, ang topic natin ngayon is kung magkano ba ang kinikita ng mga kontraktor dito sa Canada. Kasi yung mga contractor dyan sa Pinas, grabe, malalaki yung mga kinikita talaga nila dyan. So, sa mga issue ngayon na nangyayari sa atin sa Pilipinas dyan, hopefully hindi tayo madamay. Hindi naman tayo contractor sa Pinas. So, ngayon dito, ipakita ko lang yung ipakita ko kung magkano yung mga kinikita namin dito, paano ba nag-work, at iano natin dito sa katanungan ng isang kapanood natin. Okay? So, ito pala yung niya. Ito yung tanong niya sa akin. Kabayan, pwedeng mag-request na sa sunod na mga vlogs, yung sahod as karpintero, ano-ano ang mga deductions at magkano ang natitira after nung mga deductions na taxes at mga contribution. Okay, so isa-isahin natin. I-elaborate natin lahat, step by step, kung paano kami nakakuha ng trabaho, paano namin na-close yung deal ng trabaho, paano namin nagagawa yung trabaho, at the same thing, hanggang sa payment. Okay? Alright, so dito, as contractor, hindi naman ganun kalalaki yung mga kinikita namin dito. Lalo na pag maliit na business, business renovation. So, sa amin kasi, ang run ng business namin, ng partner ko is, before, nag-start talaga kami, nagtatrabaho kami sa kumukuha kami ng job sa mga insurance claim. So, mostly, lahat ng mga trabaho namin na nakukuha is yung mga nafa-flood, nasusunog, at nagkakaroon ng sewer backup. So, yun ang tawag nito, yung mga kinukunan namin. So, mayroon kaming contact doon sa isang restoration company at sila yung nagbibigay ng trabaho sa amin. So, in short, kami yung sub-trade sa company nila. Kasi nga may sarili silang renovation company, mayroon silang restoration pala, at the same thing mayroon din silang demolition. So yung excuse me. So yung kumbaga ang nangyayari is lahat kasi ng mga bahay dito sa Canada is nire-required sila, either luma man yun bago, nire-required kapag mag-purchase ka ng bahay, kailangan mong kumuha ng house insurance. So, yan ang covered ng house insurance is yung mga anything na ma-damage ng nature, mabaha siya, aksidente man o hindi, or sinadya man o hindi. So, kailangan meron ka, nasunog yung bahay, nagkaroon ng hail damage, so tapos nagkaroon ng flood, nag-backup sewer. So yan ang mga possible na nire-required talaga yan dito sa law dito sa Canada. So yan ang namin is mostly sa mga homeowners, katulad din namin kasi isa din akong homeowner.
every year, nagbabayad kami niyan. Yung iba, dinideduct na rin yan sa mortgage nyo. So, ngayon, yan ang every year, or depende sa kung babayaran mo siya ng lump sum, or gusto mong iano mo siya ng every month. So, isasama sa mortgage. So, para hindi siya masyado mabigat. So, mostly sa akin, sa sitwasyon ko, sa aming mag-asawa is, binabayad namin every month. So, nasama na namin sa mortgage. So, automatic na sila kumukuha sa bangko namin. Okay? Yan. So, by the way, yung mga trabaho pala namin, doon galing yun mismo galing sa mga insurance claim. So, forward nila, ang nangyayari is, ikakat nila lahat yan, lilinisin nila, i-clean up nila lahat yun. Tapos, after nila malinis, so magkakaroon na sila ng conversation or magkakaroon na sila ng meeting doon sa insurance na kinunan ng may-ari ng bahay. At yun, kung ma-okay na, ma-approve kung magkano yung magastos, then doon na kami magja-jump. Ibabalik namin, so kami ang magre-restore. Yan ang ginagawa namin. Lahat yan, ibibigay sa akin ng project manager, isesend niya through email yung trabaho, tapos naka na lahat doon. Naka sunod-sunod na kung ano yung gagawin. So, i-restore mo siya, may kasama na ring quote doon. So, forward, ibibigay niya sa akin yung mga trabaho, tapos include na yung materials at saka labor doon. So, minsan, mayroong mga malalaking trabaho, minsan mga maliliit. At yung iba, minsan doon namin nakukuha sa out of town, kasi nga medyo mahirap ng konti pag sa out of town. Medyo malaki ang price, malaki yung quote, pero medyo maano naman siya. Kasi nga yung travel, gas expense, yung time nyo. So, yun ang namin. Okay, so nagtrabaho kami sa insurance ng more than 2 years and a half. So, doon kami kumukuha ng mga trabaho namin. Doon kami sila nagsusupply ng work namin. Yeah. At the same time, mayroon pa kaming kinukunan ng mga ibang malalaking company din. Sila din nagbibigay sa amin. Yung hindi na nila makayanan, in part pagdating ng summer, pino-forward nila sa akin through email or tatawag or magmi-meeting kami doon sa office nila. Pupunta kami. Then, i-meeting namin kung ano yung tatrabawin, kung anong gagawin, at kung magkano. So, kung magkakasundo sa price, then go ahead, we go through to the project. Yeah. So, yan ang namin doon. Okay. Ang part dito ng mga contractor kasi nga, sa atin sa Pinas is different. Siguro, hindi ko maano kung ano yung mga trabaho ng mga contractor din sa atin. Siguro mas malalaki mga project nila doon. Dito sa amin hindi siya ganong kalalaki. So, ibibigay ko lang ng mga sample kung magkano yung mga kinikita namin. I-blurry ko na lang konti. Okay? So, ko na lang yung mga tawag nito. Kasi naano ko na sa inyo. Tapos yung mga ibang trabaho pala katulad nito. Kasi kami, lalo na ako is I'm very expert in building, my taste is talagang framing talaga ako. Nag-frame talaga ako ng buong basement. So, that's my job. Nag-framing ako, drywall, mudding, taping, right down to finish. So, yun talaga ang trabaho namin. Tapos, nagfo-flooring. Yeah. Yan ang mga namin sa trabaho namin. Tapos, pag summer naman, of course, it's season. So, pag summer, nagbe-build kami ng deck, nagbe-build kami ng fence. So, minsan makikita nyo sa mga post ko, ilalagay ko dyan, ko rin kung anong mga deck yung mga binibuild namin, kung anong gusto ng design ng may-ari, at ibibigay ko sa inyo, i-flash ko dyan sa inyo kung ano yung mga nabibuild namin. Yeah. So, halos mostly mga decision making pagdating sa pagbibuild ng mga deck, halos sa akin lahat. Tapos yung partner ko, yeah. So, halos ganoon ang ginagawa namin pagdating sa summer. Talagang busy-busy talaga yung summer, lalo na outdoors. Napakadami naming deck na na-complete. Mga ilang fence na na-complete namin. Tapos, may mga
may mga kitchen kami, kitchen renovation. So i-flash ko rin dyan sa inyo kung ano yung mga itsura ng mga kitchen dito, lalo ng bathroom. Yeah, we're very expert in renovating bathroom. Gagawin namin yan, lalagay namin sa i-demo namin yung luma, tapos dadali namin into modern na itsura na siya ng bathroom. So i-flash ko sa inyo dito, pakita ko yun, yung mga sample ng mga nabibuilt namin. So yun. So by the way, yun ang mga namin doon, yung mga kinukuha namin ng mga trabaho. Summertime talaga sobrang busy. Ngayon sobrang busy talaga. Lahat gusto nila matapos. So, mga ilang deck, minsan na-finish namin sa isang araw. Isang deck, 2 araw. So, 2 araw namin ginagawa. Yun ang trabaho namin mga contractor dito. So, I don't think maybe separate naman siguro kung ano yung mga trabaho ng contractor sa atin sa Pinas. Kasi nakikita ko naman yung tawag nito, yung issue ngayon ng flood control ng mga contractor sa atin dyan sa Pilipinas. Ay, nako, nakakapanggigil. Kumbaga, yung tawag nito, yung nakakalula yung mga presyo. So ito guys, i-ano ko na lang sa inyo kung magkano yung mga kinikita namin dito. So hindi ko na lang tawag niyan. I-blurry ko na lang konti, okay? Para hindi naman masyadong So yan yung mga kinikita namin, okay? So yan siya, isa na yon. So, yan. Isang project namin yan. Nitong lang siya yan. Nitong 2025. Ito lang din siya. So, ito din. Yan. Yung mga binibigay ng kliyente namin. Okay? So, para may mga idea kayo kung magkano yung mga kinikita namin. Okay? So, ito naman, galing to sa mga galing din to sa tawag niyan sa isang company din. Lagi lalo na inaano talaga namin, tawag nito. Lagi ito nagbibigay ng napakalaking kumpanya to nagbibigay. So, tingnan niyo yan guys, okay? Ganun lang. Hindi ko masyado kasi nga very confidential, okay? So, sample lang naman yan ng mga ng mga check na mga na-accomplish namin. So, kung titingnan niyo, di ba? So, yan siya. Okay? Yeah. Ganun lang yung namin, yung ito. Okay, so ito din. So ito lang nitong 2025 lang din yan. Okay. Yeah, mga sample na lang yan na kinita namin. Okay, so ayoko siyang kasi baka mamaya maraming magagalit sa akin or ang yabang ko naman daw. No, that's part of our job. Yan kasi yung binabayad sa amin dito, cheque. So yan ang tawag nito. Kumbaga hindi naman ganun kalalaki yung mga kinikita namin. Okay? So yan ang ko sa inyo kung ano ba yung buhay talaga namin dito as contractor. Okay? Tapos pagdating sa mga kumbaga ito sa kita, mayroon kaming business account talaga mismo sa bangko. So that's separate yan from your personal. So, andun lahat yun, binibigay. Doon namin yan lahat hinuhulog. Doon ko lahat yun dinideposit sa bangko na yun. At sa lahat ng mga expenses namin. So, kung magkano ang kita, we have to remove everything. Kasi 2 lang ng mga partner ko. So, kukunin yung mga taxes. Then, iiwan doon. Then, kailangan din namin magsweldo. So, by the end of the year, kinakalculate namin lahat ng income namin. Then we have to report that to CRA kung magkano. And then doon pa lang namin malalaman ngayon. So estimated, lagay natin mga estimated na mga kinikita nyo rin. Same lang din siguro yan sa mga normal na na mga empleyado siguro. Kasi sometimes we have a big job, sometimes wala naman. Ang kagandahan lang kasi sa contractor kasi is you have free time. Anytime pwede kang pumunta sa trabaho mo. Tapos, mayroon kang free talaga sa lahat ng bagay. So, kung gusto mong buwakasyon,
gusto niyong lumabas ng family mo, magagawa mo na wala kang may inaalala. Okay? So yun ang ano doon. Tsaka ang pinaka sa the best sa lahat is yung minsan kasi sa sobrang stress, which is good stress. Pagdating ng summer, talagang sobrang dami talaga ng trabaho. Sobrang dami talaga. Which is minsan hindi na talaga namin yung nilalagari na talaga namin. So gagawa kami ng ganitong time lang dito sa isang araw para ma-accommodate namin lahat ng mga trabaho. Hindi mo rin minsan may iwasan yung mga customer, mga kliyente, minsan nagagalit sila kasi nga minsan it took a while kasi of course, hindi mo naman pwedeng hatiin yung katawan mo. At siyempre, dalawa lang kami nagtrabaho. Dati marami kami dati. Kaso lang, the work ethics na is mas maganda pang kayo na lang magtrabaho kaysa kukuha kayo ng tao na medyo magbabayad kayo doon ng mahal. At the same thing, yung workforce na makakayanan na mai-build, na maigawa nyo, same quality lang din at saka same lang din yung outcome. So, why not na kung kaya na naman ng dalawang tao, why not you have to hire? So, it's very complicated na rin na kasi nga nagbabayad ka pa ng tao at of course babayaran mo sila ng per hour. So, it's not cheap na ka sa kanila. Okay? So, mas okay na for now. Kami na lang muna ng partner ko yung nagra-run. So, dalawa kami. Talagang lagari lang talaga kami ngayon sa trabaho. Okay. So, ngayon, yung kinikita talaga actually dito, lagay natin estimated lang na mga kinikita ng isang contractor dito. Lalo na sa amin mga maliliit lang. We're very small business lang talaga dito sa Canada. Nag-estimated lang sila, roughly lang yan. Siguro mga nasa 50, 60. Yeah, yan lang yung mga estimated na kinikita namin. Then, pa yan, tawag nito, i-report pa namin sa CRA. Then, magkuha pa ng tax, magbabayad pa kami ng mga taxes namin. So, ganun ang Ngayon, kung ilagay natin yung sa mga ibang company, mostly dito, kung magiging empleyado ka, ang starting mo dito, mostly pag carpenter ka, lalo na pag lagay natin kung laborer lang mostly they started from the $21 to $22. Yeah, yun ang pinaka basic na talaga ng mga karpentero. So, kung i-calculate mo siya, lagay natin okay, sa 8 hours, so lagay natin estimated lang natin 21 times 8. So, 21 times is sa isang araw mo, you're making $168. Yeah, so yan ang isang araw mo. Tapos, lagay natin 168. I-times mo sa 5. So, lagay natin times 5. So, 5 days. So, 840. So, yung 840 naman, i-times mo yan kasi mostly dito bi-weekly, di ba? So, 840, i-times mo siya sa 2. So, mostly mga estimated mo dito ang kinikita mo pag empleyado, pag regular na laborer ka lang is nasa 1,680. So, mostly, deduct na lahat, i-estimate na lang natin. Siguro mga halos makukuha mo mga nasa 1,400, mga ganyan. So, mga deduction. So, halos mga ganyan lang ang roughly na mo. Pero, depende naman yan. Yan lang yung pinaka-lower na sa starting lang naman yan siya. Pero pag mga journeyman na medyo malalaki na is, they're making a lot of money. So, minsan umabot sila ng $24, $25, $26 yung per hour nila. Okay? So, yan lang ang natin doon. Kasi may nagtanong kung magkano yung mga kinikita ng mga contractor dito. At saka yung mga close deal, mostly kasi ang dito sa company namin is katulad niyan, we started back 4 years ago. Lang naman, doon pa lang kami sa insurance. Then after that, nag-stop muna kami sa insurance kasi mas maraming trabaho sa labas. So, we will be back probably maybe next year again. So, babalik kami ulit doon.
tingnan namin kung makakuha kami ng trabaho. Kasi wala sila makukuha ng mga contractor na mga nag-finish talaga. So, yung trabaho talaga namin, kami nag-frame, drywall, mudding, taping, paints, texture, hanggang finish ng flooring. So, lahat yan. Renovation ng kitchen, renovation ng bathroom, any kind ng ano sa bathroom. So, ginagawa namin yun. Tapos sa outdoor naman, we are doing deck, balcony, fence, tapos mga pergola. Yes, mga yan ang mga design na inaano ko. So, any kind of deck. So, pwede, gumagawa kami ng composite, gumagawa kami ng regular na wood na pressure treated, gumagawa kami ng glass. So, mga glass panel. At saka yung tawag nito, yung mga Dora deck. So, mostly mga exterior na mga deck na lino. So, yan, ginagawa namin yan. At halos lahat na namin. So, mas maganda kasi if you guys are working outside, lalo na sa summer, is the best. Kasi yung lalo nito yung outcome ng work, kasi lalo na yung mga deck. You can finish the deck in 2 to 3 days. It depends sa laki niya. Pero pag mga regular lang, mga maliliit lang din siya, yung mga basic na 12 by 12, we can finish that in a day or 2. Yan ang ng deck. Pero pag mga malalaki na siya, lalo na medyo composite yung gamit, it took siguro mga 3 to 4 days. Yan na niya. Nagbabari naman siya, depends naman sa sa tawag niyan, sa materials na gagamitin nyo. Okay, so hopefully naisagot ko yung katanungan mo doon sa sa tawag dito, sa pagtanong mo kung magkano yun at saka mga deduct. Kasi sa amin kasi dito, alam ko naman kasi basic lang kasi nakinikita ng mga karpentero is very normal lang na starting lang na yun ha. So starting lang yan sa $21. Okay? So yun lang ang ko sa'yo doon. May show up ko sa'yo. Kasi dito sa amin, lalo na pag kukuha ka ng basement. So kukontrata ka ng basement. So 2 bedroom, 3 bedrooms. So mostly 2 bedrooms. Tapos kitchen, regular lang na kitchen, tapos living room, tapos full size na bathroom. Mostly magre-range siya ng mga nasa 40,000-45,000 Canadian dollars. So, yan ang so kasama na yung doon, kasama na yung electrical, kasama na yung tawag yun, lahat ng mga materials na hanggang finish na yun. So, labor materials na yan siya. So, mga ganyan, magre-range. Kikita ka pa rin dyan, mostly, sa makakita ka man, siguro mga half yung kikitain nyo dyan. Depende sa mga materials kasi minsan, ang materials kasi, lumalaki kasi ng gusto yung material. So, minsan, you have to minimize ng konti sa pagbili ng mga materials, lalo na sa mga waste. So, yan ang ginagawa namin, kinukontrol namin kung anong gawin para, kasi of course, lahat ng money na may spend mo doon, mawi-waste nyo, dapat in your pocket na yon. So, yun siya. So, mostly naman sa mga deck naman, it's just regular mga price naman yun. So, it depends naman, nagbabari yun siya sa materials at saka sa laki. So, yeah, hindi naman siya ganun kamamahal. Mostly, ilagay natin example sa mga 12 by 12 na mga deck. Mga materials and labor na nagko-cost lang siya ng mga nasa 4 or 5,000. So, mostly mga ganyan ang niya. Mga labor materials na yun siya. So, kasi madali lang siya i-belt eh. Kasi mga 12 by 12 is very small, lalo na puro wood lang siya. Mabilis siya i-belt. So, 2 days, kaya mo siyang mai-belt. Okay? So, yan lang yung mga sample na maibigay ko. Tapos yung doon sa, about naman sa mga deduction, every end of the year kasi kami nagsasubmit. So, yan. Yun ang namin doon. Kaya hindi ko sa'yo yung itong taon nung last year. Nagbayad ako ng last year. So, I pay to the CRA more than 6,000. Yeah, so I pay my taxes more than 6,000 Canadian dollar. So, yun ang taxes na binabayad ko. Kasi, which is okay naman kasi nga, nababawas na yung mga expenses mo doon halos. Tapos, yeah, it's not that bad. Kaysa magre-regular ako na empleyado, which is hawak ko naman yung oras ko.
Okay, so hopefully yung mga information na binigay ko sa iyo at na ano ko diyan is hopefully it's very helpful. At hopefully kung may plan kang pumunta ng Canada, then at least meron kayong idea kung ano uh, yung mga ginagawa namin dito as contractor. So, yung contractor sa Pinas doon, contractor dito were very different. Kasi walang kurakot dito. Sa atin sa Pinas, grabe ang kurakot. Sorry to the word. Okay, so thank you so much sa kapanood. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at hit the bell button para ma-update ko kayo sa aking mga upcoming na mga videos. So, yeah, maraming salamat sa kapanood at God bless everyone. Okay, bye-bye.